A Chinese magazine names President Rodrigo Duterte Person of the Year. Presidential spokesman Ernesto Abella says Yaju Zucan gave the title to Duterte because of his independent foreign policy, distancing from the United States and boosting ties with China. Yaju Zucan is circulated in Hong Kong, Taiwan, Singapore, and Malaysia. It claims to be the only international affairs magazine in the Chinese language. The magazine Yaju Zucan, according to Wilson Flores, the Time magazine of the Chinese-speaking world, has granted the President Person of the Year award. In sum, the press release says that the choice is based on Duterte's announcement of an independent foreign policy that consists of his distancing away from the U.S. and forging closer ties with China. The article also praises Duterte's program of good governance, East Language International Affairs magazine. Its circulation is in several major markets: Hong Kong, Taiwan, Singapore, and Malaysia. Also, the Department of Health has provided 2 updates on firecracker-related injuries. The first update was from December 21, 2016 to January 1, 2017, with 350 cases. The second update was from December 21, 2016 to January 2, 2017, with 524 cases. Dr. Eric Taig used the whole period, while the inquiry used only figures as of January 2. Dr. Eric Taig and inquiry used different periods to compare the cases. Last December, President Duterte also made it to Forbes magazine's list of the world's most powerful people. Itinanghal si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Person of the Year 2016 ng Hong Kong News Weekly na Yaju Zucan ayon sa Malacanang. May hataw na balita si Leslie Lomboe. Muling kinilala ng isang foreign magazine si Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanghal ito na 2016 Person of the Year ng prestihiyosong magazine ng Hong Kong News Weekly na Yaju Zucan. Ito ang counter sa Estados Unidos at muling pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa China. The article also praises Duterte's program of good governance and anti-corruption campaign as a reason for his popularity among the Filipinos. Lumabas ang 6-page cover story sa Pangulo noong January 1, 2017 edition ng magazine. Its circulation is in several major markets: Hong Kong, Taiwan, Singapore, and Malaysia. Noong nakaraang buwan lamang ay una nang nakasama si Pangulong Duterte sa 2016 ranking ng Forbes Most Powerful People. Ang mga hindi malilimutang pangyayari sa mga malasakit, tunay na pagbabago, tinud-anay ang kausaban. These are the words which catapulted me to the presidency. The slogans were conceptualized not for the sole purpose of securing the votes of the electorate. Tinud-anay ang kabaguhan, mao kani ang tumong sa atong gobyerno. Sumentro ang mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ibayong dagat sa mga makatotohanang pagbabago sa Pilipinas. Ipinakilala sa international community ang bagong Pilipinas sa ilalim na tinawag na Independent Foreign Policy. Tiniyak ang pagpapalakas sa iba pang mga bansa sa larangan ng ekonomiya at hindi sa usaping militar. Naging kontrobersyal ang pagpapakilala niya sa international front bilang bagong leader dahil sa matapang na pag-alma sa umano'y pakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng kampanya kontra iligal na droga, pati na rin ng United Nations sa isyu ng pagtiyak sa karapatang pantao sa harap ng kampanya.
Sa kanyang kauna-unahang international engagement sa Laos kaugnay ng ASEAN Leaders Summit, umangat ang Pangulo bilang isa sa pinakamatatag na leader sa mundo dahilan kung bakit naging mainit ang pagtanggap ng iba pang mga global leaders. Sa nasabing summit rin, nakita sina Pangulong Duterte at US President Barack Obama sa harap ng mainit na komento. Naging formal rin ang pagkakamay nila ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Sa nasabing Leader Summit, kaisa ang Pangulo sa pagpapanatili ng regional stability sa harap ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Iginit na hindi mababaliwala ang pabor na desisyon ng UN Arbitral Tribunal pero kinikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng conducive environment ng Pilipinas sa China bago buksan ang usapin. Oktubre nang bumisita tibay kasama na dito ang pag-aangkat ng mga prutas katulad ng saging at pag-aalis ng advisory laban sa Pilipinas. Nakapangisda na rin ang mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng Scarborough Shoal. Walang usaping alyansa militar pero nanindigan sa pagpapanatili ng regional peace and security. Bukod sa China, nais rin ng Pangulo ang malakas na ugnayan ng Pilipinas sa Russia sa larangan ng ekonomiya at kalakalan. Sa idinaos sa APEC Leaders Meeting sa Lima, Peru, naging pagkakataon ni na Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin na magkita at mag-usap. Dito agad ipinarating ni Putin ang pagbati sa panalo ni Pangulong Duterte noong May 9 ang mahalagang petsa kung saan anya nagwakas ang digmaan laban sa Nazi Group. Wala ring alyansang militar ang napag-usapan, sa halip itinaas ng Russia ang halaga ng pag-aangkat ng produktong agrikultura sa Pilipinas mula sa $80 million sa $1.2 billion. Ipinaabot na rin ni Putin sa taunang Asia-Pacific Economic Conference o APEC Leaders Meeting sa Lima, Peru. Inilatag dito ng Pangulo ang 10-point economic agenda ng Pilipinas kasabay ng paghikayat sa dagdag pamumuhunan. Sa pambihirang pagkakataon, isang global leader sa katauhan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang nag-Duterte Feast na sumisimbolo sa kampanya ng administrasyon kontra iligal na droga. Nagsagawa ng official visit si Pangulong Duterte sa Japan para palakasin pa ang ugnayan sa larangan ng trade and investment. Formal ring ipinabot ng Pangulo sa leader ng Japan ang kanyang posisyon sa umano'y pakikialam ng Amerika sa kampanya kontra iligal na droga. Taliwas sa mga naunang report, hindi nag-mediate ang Japan sa tensyon ng Pilipinas at Amerika, sa halip ipinabot ang pangunawa sa hakbang para mahintunan ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. Sa naturang pagbisita, nagkasundo ang Pilipinas at Japan na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment. Pati na rin ang pagbibigay dagdag trabaho sa mga Pilipino sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Nagkasundo rin ang dalawa na magkaroon ng Coast Guard joint exercises. Natuloy rin ang naudlot na introductory visit ni Pangulong Duterte sa Brunei. Dito nagkasundo ang Pangulo at Sultan Hassan al-Bolkiah na palakasin pa ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Tiniyak rin ng dalawang leader ang pagpapanatili ng regional stability. Katulad ng Pilipinas, ang Brunei ay kabilang sa mga bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sumentro rin sa regional peace and development ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Vietnam. Isa rin ang Vietnam sa may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sa pag-uusap nila ni President Tang Dai Quang, nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang maritime security. Nagpahayag rin ng kandaan ng Vietnam ng pag-e-export ng bigas sa Pilipinas. Ang Indonesia ay isa sa mga unang bansang binisita ni Pangulong Duterte sa loob ng ASEAN. Sa pulong nito kay Indonesian President Joko Widodo, pangunahing pinagtuunan ng pansin ang usapin ng pagbaka sa terorismo at operasyon ng iligal na droga. Nagkasundo na palakasin ang kooperasyon sa Border Patrol laban sa mga pirata. Inalam rin ng Pangulo ang estado ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nakulong dahil sa iligal na droga. Sa pagbisita abroad, pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pakipag-usap sa Filipino community. Isang pagkakataon para ilatag ang mga hakbang para ilagay sa mabuti ang estado ng Pilipinas laban sa iligal na droga at korupsyon. Ipinaabot na rin ng mga Pilipino abroad ang suporta sa Pangulo para sa hangad ng pagbabago sa Pilipinas. Why am I here? The past tense was, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why?
because I am ready to start my work for the nation. Para sa tunay na